Ito ang isa sa pinaka nakakatakot at nakakalungkot na horror movie na napanood ko. Susundan natin dito ang dalawang magkapatid na kinuha ng tatay nila at bigla na lang nawala. Makalipas ang ilang taon, nahanap nga sila sa isang bahay sa gitna nga ng gubat kung saan naapektuhan na nga yung pag-iisip nila. Since wala na nga yung mga magulang nila, inaalagaan nga sila ng tito nila at ng partner nito kung saan dito nga sila makakaranas ng mga nakakatakot na pangyayari. Dahil sa pag-uwi ng mga bata, hindi lang pala sila nag-iisa dahil nga may sumama pala sa kanila. May mga maririnig sila, mararamdaman at makikita kung saan aalamin nila kung bakit nga ba ito nangyayari at ano ang kailangan ng halimaw na ito. Title ng movie, Mama. Grabe si Annabelle dito. Goated stepmom or guardian eh. Ilang beses ko na itong napanood and halos kabisado ko pa rin naman yung kwento hanggang ngayon. Pero natatakot pa rin ako dito. Feeling ko nga inspired si Guillermo dito sa mga Asian horror movies eh. Like yung sa nag-hallucinate ka si Lucas, inspired from The Ring. Tapos yung flash sa picture, inspired from Shutter. Pero baka nagkataon lang din naman. Pero dito kasi it's not just the jump scares eh, but it's the atmosphere, the vibes of the film that makes it more scarier. I mean, I love the jump scares here, lalo na kayo sa picture scene and yung scene nga na biglang lumapit kasi mama doon sa may bata. Pero kahit wala yung mga yon, nakakakilabot pa rin yung buong movie eh. Siguro medyo natatawala ako doon sa dalawang bata kasi naaalala ko yung movie na The Haunted House 2 eh, nung pinarody sila. Pero ayun, jokes aside, sila yung pinakakawawa sa kwento eh. Ang maganda pa sa kwento nito, pwede mo siyang tignan sa ibang perspective eh, na it's a story kung paano ba napapasa, nabubuo, at nakakaapekto nga yung isang trauma sa isang batang inosente lang. Sa kwento, you could see nga doon sa isang bata na nalaman nga siya nung influence nga ni mama or nung trauma nga, and lalo na nga yung horror ng mga nangyari sa kanya to the point na hindi nga niya nakikita yung nakakatakot kay mama. Habang yung kapatid naman niya, hinarap and nilalabanan nga niya yung trauma to overcome and persevere nga against it kasi alam niyang at the end of the day, hindi naman talaga si mama yung dapat na makasama nila eh. Na itong mama nga nila, hindi lang siya normal na tao nga lang. Kay mama naman din kasi kung iisipin mo, hindi rin naman siya fulling masama eh. Kasi nga diba may sakit nga siya sa pag-iisip and understandable na magagalit siya. Kasi nga, kinuha yung anak niya sa kanya eh. Hindi mo rin naman masisisi yung mga taong kumuha nga doon sa anak niya. Kasi nga, hindi rin naman safe magpalaki ng bata doon sa lugar kung nasaan siya eh. So alam mo yun, it's just an issue of the situation. Kaya ayun din yung nagandahan ako sa ending nito, lalo na nga doon sa final sequence kasi sa itong si Annabelle, kahit ayaw nga niya sa mga bata na parang ayaw nga niyang mag-anak, in the end, siya yung may pinakamaraming ginawa para maligtas yung mga bata. Sadly, hindi rin niya naligtas si Lily na ayun din yung nakakalungkot sa story nito eh kasi alam mo yon, bata pa si Lily and hindi pa naman niya fully nako-comprehend yung mga nangyayari eh. I mean, you could say na good ending pa rin naman kasi masaya naman si Lily kasama nga itong si Mama doon nga sa may dulo. Pero again, she doesn't fully understand the situation and obvious naman din na gusto rin niyang makasama yung kapatid niya. Na yun, she's smiling nga nakasama nga si Mama kasi nga nasa isang posisyon siya nakasama yung isang taong pamilyar and nag-alaga sa kanya habang lumalaki siya eh. Siguro you could see it nga na si Mama ay personification nga ng mga trauma galing nga sa mga magulang like I said nga before. Na yung ending sadly, si Lily, hindi na nga siya nakarecover doon nga sa traumang nakuha nga niya kaya ayun, nalamon na yung utak niya and also yung buong buhay niya. Kung nga para mas umokay lang yung ending na nawala nga si Lily doon sa may dulo, iniisip ko na lang na she would never outgrow or escape nga si Mama. Iisip ko na lang na it's just too late for her to recover and it's the best ending na lang for her na magiging masaya naman siya kasama si Mama although ito rin yung tatapos sa maiksing buhay niya. Again, I love this film. Nakakatakot pa rin to mula noon hanggang ngayon and it's very interesting na alam kong horror to pero being older now, may iba na akong added perspective doon sa kwento. Nagandahan ako dito but I would admit it's not a perfect film. The pacing could be better and medyo lazy lang yung writing kung paano nga nila pinagdudugtong-dugtong yung mga pangyayari. Pero overall, nagustuhan ko naman din eh. Yun lang talaga, mapapaisip ka doon sa may ending eh. What now? Paano nila i-explain kung saan napunta yung isang bata, anong nangyari doon sa doktor, and anong nangyari doon sa tita nila? Kasi ang pinaka-realistic na ending dito, mawawalan sila ng custody doon sa may bata eh. Kasi alam mo yon, nawala nila yung kapatid niya. Tapos, hindi rin nila may explain sa mga polis yung tunay ngang nangyari.
Pero siguro bahala na, malay natin magka-part 2 kasi alam mo yon, parang hindi pa naman siya ending na ending eh. So again, ang title nito ay Mama and ang torta rating ko for this ay 8 out of 10.